Malapit pa mga motorista dahil bukas, August 18, magkakaroon na naman ng dagdag sa singil ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon po sa DOE, hindi pa nakikitang bababa agad ang presyo ng langis habang patuloy po itong krisis sa Middle East. Erlo Bringas, nagbabalik para sa detalye. Hindi pa makapagbigay ng tiyak na projection ng Department of Energy kung kailan luluwag ang presyo ng langis sa gitna ng patuloy na krisis sa Middle East. Ayon sa DOE, nag-a-adjust na ang global market pero posibleng manatili muna sa mataas na antas ang presyo ng langis. Sa kasalukuyan, nasa paligid ng $88 bawat barrel ang Dubai crude, habang mas mataas naman ang presyo ng diesel sa international market. Nasa Dubai is nasa mga $88 per barrel. No? Pero disjointed na ang diesel sa Dubai kasi ang isang barrel ng diesel nasa 160 na. So malaki yung crack spread. At simula naman bukas, August 18, may panibagong dagdag singil na namang mararamdaman ng mga motorista. Sa diesel, aabot sa 3 pesos and 84 centavos kada litro, habang sa gasolina naman ay 2 pesos and 49 centavos ang kada litro. Sa kerosene, 5 pesos and 1 centavos kada litro na magiging epekto sa August 18. Panibagong dagdag ito sa gastusin ng mga motorista at mga negosyong umaasa sa fuel para sa kanilang operasyon. Pero ayon sa DOE, mas mababang posibilidad na maulit ang malalaking biglaang pagtaas ng presyo na umabot sa 20 hanggang 25 piso sa mga nakaraang adjustment. Siguro ang senaryo natin ang presyo natin maglalaro ngayon. Kasi ngayon with this adjustment, halos 90 na ang diesel sa pump price. So maglalaro tayo somewhere 80 hanggang 100 siguro, no? But don't quote me on that. It's the market. Kaya bagamat posible pa rin ang panibagong paggalaw ng presyo ng langis, inaasang mananatiling volatile ang fuel prices sa mga susunod na linggo. Samantala, sa Visayas, sinusuri rin ng DOE at Energy Regulatory Commission na makasalik na nakakadagdag pa rin sa electricity rates, kabilang ang line rental, performance ng mga power generator at transmission costs. Target ng DOE na magkaroon ng bawat malaking isla sa Visayas ng sariling baseload at renewable energy sources para mabawasan ang pag-asa sa supply mula sa ibang isla. Sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis at mga hamon sa power supply, patuloy ang paghahanap ng DOE ng mga hakbang para maibsan ang epekto nito sa mga motorista, consumer at negosyo. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, tapang, tapat.